Akala ng trader kong asawa at ng kanyang mapagpanggap na kabit ay tapos na ang laban nang hiyain nila ako sa harap ng maraming tao. Hindi nila alam ang mismong imperyong ipinagmamalaki nila ay nakatayo sa lupang pagmamay-ari ko. At ngayong gabi bago pa man pumatak ang aking unang luha, sisiguraduhin kong babagsak ang kanilang mundo sa isang pindot ko lang. Pinanood ko silang magdiwang, hindi alam na ang bawat tawa nila ay binibilang na ng tadhana. Wala kang utang na loob, lumuhod ka. At humingi ng tawad kay Vanessa ngayon din. Ang sigaw na yon ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng Grand Hotel, tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa musika at tawanan ng mga bisita. Nakatayo ako sa gitna ng kislap ng mga diamante at mamahaling suot, ngunit ang tanging nararamdaman ko ay ang nanunuot na lamig ng pagtatraidor. Sa paanan ko nakaluhod si Vanessa Cruz, ang sikat na modelong ilang buwan ko nang alam na kabit ng asawa ko. Hawak niya ang kanyang tiyan, ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha na tila isang masterclass sa pag-arte. Adrian, huwag mo na siyang pilitin. Ayaw ko namang maging sanhi ng gulo sa ika-10 anniversary ng Castillo Construction. Hayaan mo na kung itinulak niya ako, kaya ko naman ang sakit. Bulong ni Vanessa sapat na malakas para marinig ng mga reporters na nakapaligid sa amin. Narinig mo ba iyon, Teresa? Kahit sinaktan mo siya, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng kumpanya. Ang boses ni Doña Felicia, ang aking biyanan, ay puno ng lason habang lumalapit siya sa akin. Talagang hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Isang hamak na guro na walang pinag-aralan pagdating sa delikadesa. You are a disgrace to the Castillo name. Tumingin ako sa paligid. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na naglalantad ng aking kahihiyan. 10 minuto na lang bago ang opisyal na anunsyo ng IPO ng kumpanya. Ito ang sandaling pinakahihintay ni Adrian, ang maging isa sa pinakamayamang CEO sa bansa. Isang pangarap na itinayo ko para sa kanya sa loob ng 3 taon sa pamamagitan ng paggawa ng mga proposal at pag-aayos ng mga legal na dokumento na hindi niya kailanman binasa ng maigi. Hindi ko siya itinulak, Adrian. Alam mong hindi ko yon gagawin. Kalmado kong sabi. Ang boses ko ay hindi nanginig kahit na ang puso ko ay tila sasabog na sa sakit. Magsinungaling ka pa, nakita ko ang lahat. Galit na humakbang si Adrian palapit sa akin. Ang bango ng kanyang mamahaling perfume ay hinaluan ng amoy ng alak at puot. Masyado kang naging kampante dahil naging asawa kita. Akala mo ba hindi kita kayang palitan? Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang isang malakas na sampal sa aking kaliwang pisngi. Isang marahas na tunog ng balat sa balat ang bumasag sa katahimikan. Napalingon ang mukha ko sa lakas ng tama at kasabay nito ang pagbagsak ng aking singsing sa kasal sa makintab na sahig. Umikot ang gintong singsing sa lapag, lumilikha ng isang malungkot na tunog bago ito tuluyang tumigil sa paanan ni Vanessa. Walang luha na pumatak sa aking mga mata. Sa halip, ang naramdaman ko ay ang unti-unting pagkamatay ng huling bahagi ng pagmamahal ko para sa lalaking ito. Dahan-dahan kong inangat ang aking mukha. Hindi ko hinawakan ang aking pisngi. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Adrian, ang aking tingin ay kasing talim ng yelo. Tapos ka na ba? Tanong ko sa isang boses na kasing lamig ng kamatayan. Nagulat si Adrian sa aking reaksyon. Inasahan niya marahil na maglulupasay ako sa iyak o magmamakaawa. Sa halip na sumagot, kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking clutch bag. Mabilis kong binuksan ang aming internal management app. Bilang head of legal documentation at ang tunay na may-ari ng mga patent ng aming mga pangunahing proyekto, meron akong master access na hindi niya kailanman binigyang pansin. Sa isang pindot ko sa button na Revoke All Board Approvals at Terminate Land Lease Agreement, pinatid ko ang huling hininga ng Castillo Construction. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang pinakamalaking subdivision project ay sa akin isang pamana mula sa aking lola na hindi ko kailanman sinabi sa kanila. Anong ginagawa mo? Maugong na tanong ni Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Tinatapos ang pagkakamaling sinimulan ko, 3 taon na ang nakalilipas, sagot ko. Inihulog ko ang aking clutch bag sa isang baso ng champagne na nasa waiter's tray na dumaan tila isang simbolikong paglubog ng lahat ng ating pinagsamahan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas ng malakas.
Ang lahat ng atensyon ay nalipat sa mga taong pumasok. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakabarong at vest na may kasamang mga armadong escort. Sa gitna nila isang lalaki na may awtoridad at kapangyarihan ang naglalakad ng mabilis, si Senator Rafael Valdez. Kasunod niya ang isang lalaking may matalas na tingin at seryosong mukha, si Attorney Gabriel, ang pinakakinatatakutang abogado sa bansa. Tumigil ang mundo ni Adrian. Ang kanyang biyenan na si Doña Felicia ay napaatras ang kanyang mukha, ay nawalan ng kulay. Si Rafael ay dumiretso sa akin hindi man lang tiningnan ang mga kastilo na tila ba sila ay mga basura sa kalsada. Hinubad niya ang kanyang coat at maingat na binalot ito sa aking mga balikat. "I'm sorry I'm late, Teresa." Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Adrian. Hinding-hindi na muling may lalaking maglalakas loob na saktan ang kapatid ko. Kapatid. Halos mawalan ng boses si Adrian. "Teresa, anong ibig sabihin nito?" Hindi ko siya sinagot. Sa halip tumingin ako sa malaking LED screen harang sa stage na dapat ay magpapakita ng tagumpay ni Adrian. Biglang namatay ang screen at napalitan ng isang malaking pulang babala. "IPO cancelled, all contracts nullified." Ang katahimikan sa ballroom ay tila naging isang mabigat na kumot. Ang tanging tunog na narinig ay ang mahinang pag-atungal ng cellphone ni Adrian na nagsimulang makatanggap ng sunod-sunod na tawag mula sa mga galit na investors. Tumingin ako kay Adrian sa huling pagkakataon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Isang ngiting hindi abot sa mata, ngunit sapat na para ipadama sa kanya ang simula ng kanyang impyerno. Mula sa araw na ito, wala ka ng asawa, Adrian, at wala ka na ring kumpanya. Tumalikod ako kasama si Rafael at Gabriel. Iniwan ang mga kastilyo sa gitna ng gumuho nilang imperyo. Ngunit bago kami tuluyang makalabas, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Mula sa likuran namin isang boses na hindi dapat naroon, na tumawag sa isang pangalan na matagal nang ibinaon ng panahon. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa marmol na sahig ng ballroom ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ng mga kastilyo. Sa likod ko ang bulong ng mga tao ay tila isang malakas na agos ng tubig na sumisira sa pader ng kanilang pagmamataas. Walang puwang ang awa sa puso ko. Ang tanging naroon ay ang malamig na katotohanan na ang babaeng binaliwala nila ay siya palang kikitil sa kanilang kinang. "Teresa, mag-usap tayo, hindi mo kailangang gawin ito." Ang sigaw ni Adrian ay puno ng desperasyon habang tinatangka niyang humabol, ngunit mabilis na humarang ang dalawang tauhan ni Rafael. Tumigil ako at dahan-dahang lumingon. Ang aking mukha ay tila isang estatwang gawa sa yelo. Walang emosyon, walang bakas ng sakit na ipinadama niya sa akin kanina. Nakita ko ang pawis na namumuo sa kanyang noo at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ito ang lalaking tinawag kong asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, na ngayon ay nagmumukhang isang maliit na bata sa harap ng kapangyarihan ng aking kuya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Adrian. Lahat ng sasabihin mo ay idaan mo na lang sa aking abogado. Ang aking tinig ay matatag at direkta, bawat salita ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Attorney Gabriel, pakiabot ang mga kailangang dokumento, utos ni Rafael sa isang boses na hindi mo gugustuhing makabangga. Humakbang pasulong si Attorney Gabriel. Ang kanyang tindig ay tila isang matayog na tore na hindi kayang tibagin ng anumang unos. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. "Mr. Castillo, this is a formal notice of eviction para sa inyong main office na nakatayo sa lupang pagmamay-ari ni Ms. Teresa Valdez. At ito naman ay isang temporary restraining order. Hindi mo maaaring lapitan o kontakin ang aking kliyente sa anumang paraan." "Ano, hindi maaari ito?" Hysterical na sumigaw si Doña Felicia habang pilit na sumisingit sa gitna. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at hiya. "Teresa, pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa iyo, pagkatapos ka naming tanggapin sa pamilyang ito, kahit wala kang pangalan, ganito ka ba kawalang utang na loob?" Napangisi ako ng bahagya, isang ngiting puno ng pait. "Utang na loob, Doña Felicia, sa loob ng 3 taon ako ang nagpuyat para sa mga kontrata ninyo. Ako ang naglinis ng mga kalat ng anak ninyo. Kung mayroon mang may utang na loob dito, kayo iyon.
At ngayong gabi sinisingil ko na kayo sa lahat ng siningil ninyong dignidad mula sa akin. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang nanay ko, pilit na pagtatanggol ni Adrian, ngunit ang kanyang boses ay wala ng talim. Malamig na tumingin si Gabriel kay Adrian. Mr. Castillo, ang bawat salitang bibitawan ninyo ngayon ay maaaring gamitin laban sa inyo sa kasong physical abuse na isasampa namin bukas. Mayroon kaming sapat na video evidence ng pananampal ninyo sa aking kliyente sa harap ng publiko. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Adrian at ang mahinang iyak ni Vanessa, na pilit pa ring nagpapaawa sa isang sulok bagamat wala nang pumapansin sa kanya. Ang mga reporters ay abala sa pagkuha ng bawat anggulo ng kahihiyan ng mga Castillo. Halika na, Teresa, hindi karapat-dapat ang hangin sa lugar na ito para sa iyo, sabi ni Rafael, sabay giya sa akin palabas ng bulwagan. Paglabas namin sa pintuan, sinalubong kami ng malamig na simoy ng hangin sa gabi. Isang mahabang itim na sasakyan ang naghihintay. Pinagbuksan ako ng pinto ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin sa isang sandali, isang tingin na puno ng paghanga at tahimik na pangako ng proteksyon. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa akin. Doon ko lamang naramdaman ang pagod ng aking katawan. Napasandal ako sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Ramdam ko ang tibok ng aking puso na unti-unti nang kumakalma. Naramdaman ko ang isang malambot na tela na dumampi sa aking palad. Pagdilat ko inabot ni Gabriel ang isang malinis at mabangong panyo. You did well, Teresa. Huwag mo nang isipin ang mga taong iyon, tapos na ang bahagi nila sa buhay mo. Bahagyang hinawakan ni Gabriel ang aking balikat isang maikli, ngunit matatag na pagpisil na nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na seguridad. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa hotel, nakita ko sa aking phone ang isang mensaheng pumasok para kay Vanessa Cruz mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi sinasadyang nabasa ko ang notification sa screen na nakita ko sa files ni Gabriel kanina. Umalis ka na habang maaga pa. Alam na nila ang tungkol sa account sa Switzerland. Samantala sa loob ng opisina ng Castillo Construction, mabilis na pumasok si Adrian para tignan ang kanilang financial dashboard. Ang kanyang mukha ay mas namutla pa kaysa sa pader nang makita ang pulang numero sa screen. Hindi lang frozen ang accounts para sa IPO, may isang tao na lihim na nag-withdraw ng halos 500 milyong piso mula sa kanilang offshore accounts eksaktong 2 oras bago nagsimula ang party. At ang digital signature na ginamit ay ang signature mismo ni Adrian. Sa mundong kinagagalawan ng mga Castillo, ang katotohanan ay parang putik na pilit nilang binabalot ng ginto. Habang nakaupo ako sa malambot na sofa, sa loob ng opisina ni Kuya Rafael, pinapanood ko sa malaking screen ang isang palabas na mas masahol pa sa pinakamababang uri ng soap opera. Ang bawat patak ng luha ni Vanessa Cruz sa screen ay tila isang insulto sa aking talino. I just want to clarify everything, hikbi ni Vanessa sa kanyang live video na ngayon ay may daan-daang libong viewers. Ang kanyang buhok ay sadyang ginulo ng kaunti at ang kanyang makeup ay manipis para magmukhang maputla. Hindi ko inagaw si Adrian. We found love in a hopeless place. At ang pananakit ni Teresa sa akin, it triggered my deep depression. Hirap na ako. I just want peace. Hindi pa natatapos ang kanyang video. Lumabas na rin ang mga artikulo mula sa mga bayarang tabloid at social media influencers ni Doña Felicia. Ang mga headline ay punong-puno ng paninira. Ang tunay na mukha ni Teresa Valdez isang gold digger na mapang-abuso. Castillo family biktima ng isang mapaninlang na asawa. Biktima ng ang kakapal ng mukha nila, maring sabi ni Kuya Rafael. Habang nakatayo sa harap ng bintana, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang likuran. Gusto nilang gamitin ang publiko para baliktarin ang sitwasyon. Nanatili akong tahimik. Pinagmasdan ko ang sarili kong mga kamay na nakapatong sa aking hita. Walang panginginig, walang takot. Sa halip naramdaman ko ang isang malamig na kuryente ng determinasyon na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang bawat kasinungalingang binitawan nila ay magiging pako sa sarili nilang kabaong.
Ang tunog ng mga sapatos na katad na lumalakad ng mabilis sa pasilyo ay nagpabatid sa akin ng pagdating ng taong hinihintay ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Gabriel. Ang kanyang aura ay puno ng enerhiya at talas bitbit ang isang makapal na folder na tila ba hawak niya ang tadhana ng aking mga kaaway. "Teresa, Senator, I have it, Pop," bungad ni Gabriel. Umupo siya sa tabi ko sapat na malapit para maramdaman ko ang init mula sa kanyang suot na suit at ang amoy ng kape at mint. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa. Ang depression ni Vanessa ay isang malaking kasinungalingan. Nakakuha kami ng mga resibo mula sa isang pribadong klinika. Binabayaran niya ang isang doktor ng malaking halaga para gawan siya ng peking diagnosis at mga reseta ng gamot na hindi naman niya iniinom. In fact, sa mismong gabi na sinasabi niyang nag-collapse siya sa ospital, nakita ang credit card niya na ginamit sa isang high-end boutique sa Makati. Napangiti ako ng malamig. Akala niya siguro ay sapat na ang pag-iyak sa harap ng camera para maligtas siya. Hindi lang yan, puwe. Dagdag ni Gabriel, ang kanyang boses ay bumaba, naging mas seryoso at malalim. Ang mga trolls na ginagamit ni Doña Felicia ay galing sa isang kumpanya na may mga utang sa buwis. Pwede nating ipasara ang ahensyang iyon bukas na bukas din. Tumingin ako kay Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado at puno ng katiyakan. Bahagya niyang inilapit ang kanyang katawan sa akin para ituro ang isang particular na bank statement. Ang aming mga balikat ay nagdampi isang maliit na ugnayan na nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. "Anong plano mo, Teresa?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang hininga ay bahagyang humahaplos sa aking pisngi. "Gusto nilang makipaglaro sa harap ng media ta," sabi ko habang tinitignan ng screen kung saan sikat na sikat pa rin ang live video ni Vanessa. "Bigyan natin sila ng grand finale na hindi nila makakalimutan. I want a press conference tomorrow, Gabriel. Pero hindi tayo ang magsasalita. Hahayaan nating sila mismo ang sumira sa sarili nila." Tumango si Gabriel, isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Consider it done. I'll prepare the visual presentation." Kinabukasan, sa gitna ng isang exclusive TV interview kung saan patuloy ang pag-arte ni Vanessa tungkol sa kanyang paghihirap, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatahimik sa buong studio. Ang malaking monitor sa likod ng host na dapat ay magpapakita ng mga litrato ng masayang pagsasama ni na Adrian at Vanessa ay biglang nag-flicker. Ang lumabas ay hindi ang kanilang mga ngiti, kundi isang malinaw na video recording ni Vanessa sa loob ng isang jewelry store, tumatawa habang sinusukat ang isang kwintas na nagkakahalaga ng milyon-milyon kasama ang isang lalaking hindi si Adrian. Ang petsa sa video, ang mismong araw na sinabi niyang nasa loob siya ng kwarto at nagtatangka sa kanyang sariling buhay dahil sa depression. Akala ng babaeng ito ay sapat na ang pag-iyak sa harap ng camera para makuha ang awa ng mundo. Hindi niya alam ang bawat luhang ipinatatak niya ay magsisilbing lason na uubos sa sarili niyang dangal. Ngayong gabi, hindi lang ang kanyang karera ang matatapos, kundi ang bawat kasinungalingang itinayo niya sa ibabaw ng aking pagkatao. Panonoorin ko siyang mawasak at hindi ko kailangang magtaas ng boses para gawin yon. "Wait, this is not true." Isang malaking pagkakamali ito. Pinapalabas lang nila ang videong ito para sirain ako. Ang sigaw ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa loob ng studio, puno ng takot at pagkalito. Ang host ng programa ay hindi alam ang gagawin habang ang mga camera ay patuloy na nakatutok sa nagpapanik na modelo. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan akong pumasok sa set. Ang bawat hakbang ng aking sapatos ay naglilikha ng isang matatag at malamig na tunog sa sahig ng studio. Kasunod ko si Attorney Gabriel na tila isang anino ng kamatayan para sa mga sinungaling. "Hindi iyan pagkakamali, Vanessa. Iyan ang katotohanan na pilit mong ibinabaon sa ilalim ng iyong mga peking luha." Ang aking boses ay kalmado, walang halong galit, ngunit bawat salita ay may talim na hindi kayang iwasan. Inilapag ni Gabriel ang 3 manipis na folder sa mesa ng host. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Dito sa unang folder, narito ang mga certified records mula sa St. Jude Hospital. Pinatutunayan nito na ang iyong depression diagnosis ay peke. Binayaran mo ang isang doktor para pekein ang iyong medical history.
Simula ni Gabriel ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad. Sa pangalawang folder narito ang mga bank statements na nagpapakita na ang mga disenyong sinasabi mong sayo ay binili mo lang sa isang ghostwriter gamit ang pondo ng Castillo Construction. You bitch, sinisira mo ang buhay ko. Akma akong susugurin ni Vanessa ang kanyang mukha ay hindi na mukhang anghel kundi isang halimaw na nagwawala. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Gabriel. Hawak niya ang braso ni Vanessa sa isang paraan na hindi masakit pero sapat na para pigilan ito. Miss Cruz, manatili ka sa iyong pwesto kung ayaw mong dagdagan namin ang mga kasong isasampa namin laban sa iyo. Sa gilid ng camera nakita ko si Adrian, nakakarating lang. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at sakit habang pinapanood ang babaeng itinuring niyang biktima na ngayon ay nagmumura at nagwawala. Adrian, tulungan mo ako, ginagawa nila ito sa akin dahil sa iyo. Sigaw ni Vanessa umaasang maililigtas pa siya ng lalaking nauto niya. Ngunit sa sandaling iyon, ang galit ni Vanessa ay lumampas sa kanyang kontrol. Bakit ka ba nakatayo lang dyan, Adrian, you idiot? Isang uto-uto ka rin. Akala mo ba talaga minahal kita? Ginagamit lang kita para sa pera ng pamilya mo. You're just a pawn, isang hangal na asawang madaling paikutin. Naging bingi ang buong studio. Ang mga salitang iyon ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok na rinig ng buong bansa sa pamamagitan ng live broadcast. Nakita ko ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Adrian. Ang lalaking minsang nanampal sa akin para protektahan ang babaeng ito ay ngayon ay nakatayo lang basag at walang laban. Tapos na ang palabas, Vanessa. Sabi ko nang may kasamang maliit na ngiti na hindi abot sa aking mga mata. Gabriel, let's go! Naglakad ako palabas ng studio nang hindi man lang tinatapunan ng tingin si Adrian. Pagdating sa parking lot, ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa aking mukha, tila isang pagbati mula sa kalayaan. Inayos ni Gabriel ang aking kwelyo, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa aking balat, isang haplos na puno ng respeto. You were magnificent back there, blonde. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Ito pa lang ang simula, Gabriel. Gusto kong makita kung paano uubusin ng mga Castillo ang isa't isa, sagot ko. Nang pumasok kami sa sasakyan, tumunog ang phone ni Gabriel. Isang mensahe mula sa aming investigador. Senator Attorney, nahanap na namin ang lumang nurse. Mayroon siyang hawak na lihim tungkol sa pagkamatay ng ama ni Adrian at ang tunay na papel ni Doña Felicia. Habang umaandar ang sasakyan, nakatanggap ako ng isang maikling tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng takot. Teresa, tulungan mo ako. Pinapatay ako ng nanay ko. Ang boses ni Adrian bago maputol ang linya kasabay ng isang marahas na tunog ng pagbagsak ng telepono. Hindi ko akalain na ang kamay na nagsuot sa akin ng singsing noon ay may bahid na pala ng tunay na dugo. Akala ko ay kasakiman lang ang nagpapatakbo sa pamilyang Castillo, ngunit mas malalim at mas madilim pa pala ang lihim na itinatago nila sa ilalim ng kanilang marangyang pamumuhay. Ngayong gabi ang anino ng nakaraan ay hindi na lamang mananatiling alaala. Ito na ang magiging hatol na tatapos sa kanilang lahat. Teresa, tulungan mo ako, pinapatay ako ng nanay ko. Ang boses ni Adrian sa kabilang linya ay tila isang basag na salamin puno ng takot at hindi makapaniwalang katotohanan. Pagkatapos ng tawag na iyon, tanging ang tunog ng hangin at ang mabilis na pagtibok ng aking puso ang narinig ko sa loob ng sasakyan. Hindi ako umiyak. Sa halip naramdaman ko ang isang malamig na pangingilabot na gumapang sa aking likuran. Gabriel, trace that call? Ngayon din, Patent. Ang aking boses ay matigas, walang puwang para sa pag-aalinlangan. Mabilis na kumilos si Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa screen ng kanyang tablet habang ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Naka-off na ang GPS niya, Teresa. Pero bago naputol ang linya, ang huling signal ay nanggaling sa mismong mansyon ng mga Castillo. Hindi natin siya pwedeng puntahan doon nang walang sapat na balalaban kay Doña Felicia. Sabi ko habang nakatingin sa madilim na kalsada. Dumaan muna tayo sa kuta ng lumang nurse. Siya ang susi sa lahat ng ito. Matapos ang halos isang oras na pagmamaneho,
Nakarating kami sa isang maliit at tago na bahay sa labas ng lungsod. Ang amoy ng tuyong dahon at lumang kahoy ay sumalubong sa amin. Sa loob isang matandang babae na may nanginginig na mga kamay, ang naghihintay si Aling Marta, ang dating head nurse ng pamilya Castillo. Matagal ko na itong gustong sabihin, pero natatakot ako sa kapangyarihan ni Felicia. Panimula ni Aling Marta, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Hindi aksidente ang pagkamatay ng ama ni Adrian. Sa highway 10 taon na ang nakalilipas. Pinutol ang brake ng sasakyan niya sa utos ni Felicia dahil nalaman ng asawa niya ang tungkol sa mga illegal na transaksyon ng kumpanya. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salitang binitawan niya, ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. At ang nanay mo, Teresa, pagbanggit niya sa aking ina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Si Felicia ang nag-utos na hanapin kayo noon. Gusto niyang burahin ang anumang bakas ng nakaraan dahil natatakot siyang makuha ninyo ang bahagi ng ari-arian na dapat ay sa inyo. Muntik na kayong mapatay ng kanyang mga tauhan kung hindi lang kayo nakapagtago sa Cebu. Humigpit ang kapit ko sa folder na hawak ko. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lamang para sa aking sarili, kundi para sa katarungang ipinagkait sa aking ina at sa yumaong ama ni Adrian. May ebidensya ka ba, Aling Marta? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pag-iingat. Dito, sa ilalim ng aking higaan, inabot niya ang isang lumang recording device at ilang mga sulat. Ito ang mga huling salita ng asawa ni Felicia bago siya mawalan ng malay sa ospital. Itinago ko ito bilang proteksyon. Inayos ni Gabriel ang mga papeles at ang recording device. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin sa gitna ng dilim ng silid. Bahagya niyang hinawakan ang aking kamay, ang kanyang init ay tila isang angkla na nagpapanatili sa akin sa gitna ng bagyo. We have everything we need, Teresa, bulong ni Gabriel. This is a criminal lawsuit that will bury Doña Felicia for life. Habang pabalik kami sa sasakyan, tumawag muli ang investigador ni Gabriel. Attorney, nakita ang mga tauhan ni Felicia na naglalabas ng mga malalaking maleta mula sa mansyon. At si Adrian, wala siyang malay nang isakay nila sa likod ng isang van. Gumuho ang huling tulay ng awa sa puso ko. Kahit gaano kasama si Adrian, hindi niya deserve na mamatay sa kamay ng sarili niyang ina para lamang maitago ang mga krimen nito. Gabriel, tawagan mo ang SWAT. Puntahan natin ang mansyon, Fa. Sabi ko nang may kasamang determinasyon. Teresa, delikado ito, babala ni Gabriel habang mabilis na binubuhay ang makina ng sasakyan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang nakaposas ang babaeng sumira sa buhay ng napakaraming tao. Sagot ko habang pinagmamasdan ng aking sariling refleksyon sa salamin ng sasakyan, ang mukha ng isang babaeng wala ng kinatatakutan. Ang mansyon ng mga Castillo na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan ay naging isang madilim na hawla ngayong gabi. Habang minamasdan ko ang mga ulat ng balita mula sa aking tablet, nararamdaman ko ang bawat bitak sa pundasyon ng kanilang imperyo. Hindi ko na kailangang dumiho ng kamay. Ang sarili nilang kasakiman ang magsisilbing apoy na tutupok sa kanilang lahat. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang madugo, minsan, dumarating ito sa paraang napakatahimik ngunit napakasakit. Sa loob ng mansyon, muling narinig ang tunog ng susi na pinihit sa pinto ng kwarto ni Adrian. Ikinulong siya ni Doña Felicia hindi dahil sa pagmamahal, kundi para pigilan itong magsalita sa mga autoridad. Pakawalan mo ako, ma, ano bang balak mo? Papatayin mo rin ba ako gaya ng ginawa mo kay Papa? Ang sigaw ni Adrian ay gumuho sa loob ng 4 na sulok ng silid. Tumahimik ka, Adrian. Lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo, para sa pamilyang ito. Ang boses ni Felicia ay puno ng gaslighting, isang lason na binalot sa kunwaring pag-aaruga. Isang hamak na guro lang si Teresa, huwag kang magpadala sa mga pananakot niya. Ngunit sa labas ng kanilang pader, ang katotohanan ay tila isang malakas na bagyo. Isinampa na ni Gabriel at ng aking Kuya Rafael ang lahat ng kaso. Dahil sa pagbawi ko ng mga karapatan sa lupa at disenyo, ang Castillo Construction ay idineklarang illegal na nagpapatakbo sa kanilang pinakamalalaking proyekto. Ang mga stocks nila ay bumagsak na tila mga dahong natuyo at ang gobyerno ay formal nang naglabas ng utos na ihinto ang lahat ng kanilang operasyon.
Habang nagkakagulo ang mag-ina isang anino, ang gumagalaw sa kabilang bahagi ng bahay. Si Vanessa Cruz sa kanyang desperasyon na hindi mabulok sa kulungan, ay mabilis na nililimas ang laman ng vault ni Adrian. Hawak niya ang isang manager's check na ninakaw niya mula sa mga dokumento ng kumpanya, plano niyang tumakas patungo sa ibang bansa bago pa siya maabutan ng batas. Saan ka pupunta, Vanessa? Ang boses ni Felicia ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Nagulat ang modelo at mabilis na itinago ang mga alahas na hawak niya. Doña Felicia, aalis na ako. Ayaw kong madamay sa mga dumi ninyo. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Vanessa. Ang tunog ng palad ni Felicia ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Walang hiya ka, pagkatapos kitang gamitin para sirain si Teresa, tatalikuran mo ako, ibalik mo ang pera ng anak ko. Nagsabunutan at nag-away ang dalawang babae sa sahig, isang eksenang punong-puno ng kawalang hiyaan. Ang mapagmataas na biyenan at ang ganid na kabit ay nagkakaldagan dahil sa pera mga halimaw na nag-aagawan sa mga tira-tirang bahagi ng isang gumuho ng kaharian. Nakita sila ni Adrian mula sa siwang ng kanyang pinto, ang dalawang babaeng pinili niya. Kapalit ko ay ngayon ay nagmumukhang mga hayop sa harap ng kanyang mga mata. Nakawala si Vanessa at mabilis na tumakbo palabas, bitbit ang kanyang maleta. Ngunit pagdating niya sa airport, hindi ang eroplano ang sumalubong sa kanya. Isang grupo ng mga ahente mula sa NBI ang nakaharang sa bawat exit. Miss Vanessa Cruz, you are under arrest for estafa and falsification of public documents. Ang boses ng opisyal ay kasing lamig ng bakal ng posas na inilapat sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga sigaw ng pagprotesta ay hindi pinansin ng mga taong dumadaan na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may panghuhusga. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking ina sa isang tahimik na sementeryo. Ang hangin ay marahang humahaplos sa aking buhok, tila isang mahinang bulong ng pasasalamat. Sa likod ko nakatayo sina Rafael at Gabriel, ang aking mga bantay, at ang aking bagong lakas. Malapit na ang katarungan, ma. Bulong ko habang inilalatag ang isang puting bulaklak. Tumingin sa akin si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng tahimik na pangako. Hindi kami hihinto hanggat hindi mo nakakamit ang buong kapayapaan, Teresa. Isang mabilis na balita ang pumasok sa radyo ng sasakyan ni Rafael. Ang mansyon ng mga Kastilo ay napapaligiran na ng mga pulis, ngunit isang putok ng baril ang narinig mula sa loob ng bahay at nakita ng mga reporters si Doña Felicia na nakatayo sa balkonahe. Ang baril ay nakatutok sa ulo ni Adrian na nakaluhod sa kanyang paanan. Minsan ang pinakamatinding lason ay hindi nanggagaling sa kaaway, kundi sa mismong dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat. Habang nakatayo ako sa labas ng gate ng mansyon ng mga Kastilyo, napapaligiran ng mga asul na ilaw ng mga sasakyan ng pulis. Pinanood ko ang huling pagtatanghal ng isang pamilyang itinayo sa kasinungalingan. Ang gabi ay balot ng tensyon at ang bawat salitang lumalabas sa itaas ng balkonahe ay tila isang hatol na hindi na mababawi pa. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, Adrian. Pumatay ako para lang masiguro na hindi ka magiging pulubi at ngayon tatalikuran mo ako. Ang sigaw ni Doña Felicia ay bumasag sa katahimikan ng gabi, ang kanyang boses ay puno ng pait at baliw na determinasyon. Sa itaas ng balkonahe, nakaluhod si Adrian sa paanan ng kanyang ina. Ang dulo ng baril ay nakadiin sa kanyang sentido. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Sa harap ng kamatayan, napagtanto niya na ang reynang pinagsilbihan niya sa buong buhay niya ay ang mismong halimaw na kikitil sa kanya. Utang na loob, ma, itigil mo na ito. Hikbi ni Adrian, ang kanyang boses ay tila isang maliit na bata na nawawala sa dilim. Utang na loob. Tumawa ng mapakla si Felicia. Iyan ang salitang nagpapatakbo sa pamilyang ito. Pinatay ko ang asawa ko dahil balak niyang ibigay ang yaman natin sa mga investigador. Pinatapon ko si Teresa at ang nanay niya para hindi mo kailangang maghati sa ari-arian. Lahat ng dumi sa kamay ko ay para sa iyo at ngayon ay isusumbong mo ako sa mga pulis. Humigpit ang kapit ko sa braso ni Gabriel. Nararamdaman ko ang kanyang matigas na kalamnan sa ilalim ng kanyang suit, isang paalala na hindi na ako ang dating Teresa na walang kalaban-laban. Sa tabi namin mabilis na nag-utos si Kuya Rafael
sa mga SWAT units. Hindi ko hahayaang maging madugo ito, Teresa. Kailangan nating makuha ang ebidensya mula sa kanya ng buhay. Bulong ni Rafael ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na kasing talim ng bakal. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang tunog ng mabilis na pag-akyat ng mga sapatos ng mga pulis sa hagdanan ay naging background music sa huling komprontasyon sa balkonahe. Ginamit ni Rafael ang megaphone para makuha ang atensyon ni Felicia. Doña Felicia Castillo, ibaba mo ang baril. Walang patutunguhan ang pagtakas mo. Ang bawat salitang sinabi mo kanina ay naka-record na at naririnig ng buong bansa, sigaw ni Rafael. Natigilan si Felicia. Tumingin siya sa paligid at nakita ang dos-dosenang kamera ng media na nakatutok sa kanya. Ang kanyang pinakakinatatakutang hiya, ang kahihiyan sa harap ng lipunan, ay nangyayari na sa pinakamalalang paraan. Ang mapagmataas na mukha na dati ay puno ng alahas at makeup, ay ngayon ay puno ng takot at pagkatalo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Sa isang mabilis na pagkilos, sinugod siya ng mga pulis at pinadapa sa sahig. Ang tunog ng paglock ng mga posas sa kanyang mga manipis na braso ay tila isang musika ng katarungan sa aking pandinig. Nang ilabas siya ng mansyon na papaligiran ng mga reporters, hindi na siya ang kagalang-galang na matriarka ng mga Castillo. Siya ay isa na lamang kriminal na nakayuko pilit itinatago ang mukha mula sa mga flash ng camera. Ang kahihiyang idinulot niya sa akin sa ballroom ay ibinalik sa kanya ng tadhana ng 100 beses na mas matindi. Naiwang nakaluhod si Adrian sa balkonahe mag-isa sa gitna ng kadiliman. Nang magtagpo ang aming mga mata mula sa malayo, nakita ko ang pagsisisi, ang sakit at ang paghingi ng kapatawaran. Ngunit wala akong naramdaman. Pinatay ko na ang huling bahagi ng aking puso na para sa kanya. Tinalikuran ko ang mansyon at naglakad palayo kasama si Gabriel. Tapos na ang lason, Gabriel. Wala nang Castillo na sisira sa umaga ko. Bahagyang ngumiti si Gabriel at pinagbuksan ako ng pinto ng sasakyan. Isang malinis na simula, Teresa. Iyan ang deserve mo. Pagdating namin sa opisina, isang sulat ang naghihintay sa mesa ni Gabriel. Ito ay isang foreclosure notice mula sa bangko. Hindi lang ang kumpanya ang kukunin. Ang mismong mansion na kinatatayuan ni Adrian ay kukunin na rin bukas na bukas din bilang pambayad sa mga utang na hindi nila nabayaran. Sa loob ng 24 na oras, magiging palaboy sa kalsada ang lalaking minsang nanampal sa akin. Sinasabing ang tadhana ay parang isang malaking gulong, ngunit para sa mga Castillo ito ay naging isang rumagasang tren na sumagasa sa lahat ng kanilang kayabangan. Ang bawat gintong palamuti sa kanilang buhay ay nagmula sa panlalamang at ngayong gabi, ang bawat butil ng alikabok sa kanilang paligid ay naniningil na. Pinanood ko ang paglubog ng kanilang araw mula sa aking bagong opisina, kung saan ang bawat dokumentong nilalagdaan ko ay hindi na para sa kanila, kundi para sa mga taong tunay na nangangailangan. Eksaktong 10:00 ng umaga nang formal na pumasok ang mga sheriff sa mansyon ng mga Castillo. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa malinis na marmol ay hindi na paggalang ang hatid, kundi pagtatapos. Nakatayo si Adrian sa gitna ng sala, hawak ang isang basong basag habang pinapanood ang paglalagay ng dilaw na tape sa kanyang mga kagamitan. Wala na po kayong oras, Mr. Castillo. Kailangan nyo nang lumabas. Ang mansyong ito ay pag-aari na ng Valdez Foundation. Ang boses ng sheriff ay walang emosyon kasing lamig ng realidad na kinakaharap ni Adrian. Lumabas si Adrian na walang dalang kahit na ano, kundi ang suot niyang damit. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan sa high society, ang mga taong dati ay nakapila para lang makipagkamay sa kanya. Ngunit sa bawat tawag niya, tanging ang tunog ng abalang linya o ang boses ng mga operator ang kanyang naririnig. Wala ni isa sa kanila ang gustong madamay sa dumi ng pamilyang bumagsak. Samantala sa loob ng kulungan, ang dating mapagmataas na si Doña Felicia ay nakasuot na ng kulay kahel na uniforme. Ang tunog ng bakal na pintuan na sumasara at ang pagkaldag ng mga rehas ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Guardia nasa ng VIP cell ko. Hindi ako pwedeng makisama sa mga kriminal na ito. Sigaw ni Felicia, ang kanyang boses ay pumiyok sa galit. Ngunit ang tanging sagot sa kanya ay ang malakas na tawa ng kanyang mga kasama sa selda. Isang babaeng may maraming tattoo
ang lumapit sa kanya at kinuha ang kanyang natitirang hikaw. Ang kahihiyang idinulot ni Felicia sa iba ay ngayon ay nararanasan niya sa loob ng isang madilim at mabahong silid. Walang alahas, walang katulong, tanging ang amoy ng semento at kawalan ng pag-asa. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Vanessa Cruz ay nakaupo sa sahig ng kanyang selda umiiyak habang tinitignan ang kanyang mga kuko na wala ng kulay. Ang bawat pangarap niyang maging bata ng Kastilo ay naging isang bangungot ng kasong estafa. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakaupo ako sa aking bagong mesa bilang chairwoman ng Valdez Foundation. Ang amoy ng sariwang bulaklak at bagong pintura ay nagbibigay sa akin ng katahimikan. Pumasok si Gabriel Bitbit, ang isang tasa ng kape. Ang usok mula sa mainit na inumin ay marahang humahalo sa hangin ng opisina. "You look peaceful today, Teresa," puna ni Gabriel. Inilapag niya ang kape sa harap ko at nanatili sa aking tabi. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong ito, wala akong nakitang takot sa aking refleksyon, kundi isang babaeng buo na muli. "Kailangan ko lang matapos ang mga papeles na ito, Gabriel. Gusto kong simulan ang proyekto sa Cebu sa lalong madaling panahon," sagot ko habang binubuksan ang isang folder. Tahimik na hinawakan ni Gabriel ang aking balikat, isang maikli at mainit na haplos na nagpabatid sa akin ng kanyang suporta. "Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng legal na aspeto ay maayos na. You've earned this victory." Ngunit sa labas ang karma ay may huling sorpresa. Upang mabuhay na padpad si Adrian sa isang construction site sa labas ng lungsod. Ang lalaking dati ay nagmamando sa libu-libong manggagawa ay ngayon ay nakapila para maging isang pahinante. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at baso ng wine ang hawak ay ngayon ay puno na ng paltos mula sa pagbuhat ng mabibigat na sako ng semento. Ang init ng araw ay tumatama sa kanyang balat at ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila isang paalala ng bawat pagkakataong sinayang niya. Isang gabi habang bumubuhos ang malakas na ulan, ang tunog ng bawat patak na tumatama sa semento ay tila isang malungkot na awit. Nakatayo ako sa harap ng bintana ng aking opisina nang makita ko ang isang figura sa labas ng gate. Isang lalaking basang-basa, marumi at nakaluhod sa gitna ng putikan habang nakatingin sa aking bintana. Si Adrian. Sa kanyang mukha ay mababasa ang isang bagay na huli na para ibigay ko ang pagsisisi. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ng aking opisina ay tila mga luhang hindi ko kailanman iniyak para sa lalaking nasa labas. Sa gitna ng dilim at putika ng anino ng kanyang kahapon, ay nakaluhod umaasang ang ulan ay sapat na para hugasan ang kanyang mga kasalanan. Ngunit ang katarungan ay hindi natatapos sa isang paumanhin. Ito ay natatapos sa sandaling wala ka ng maramdaman para sa taong sumira sa iyo. Huwag mo na siyang tingnan, Teresa. Hindi niya deserve ang kahit isang segundo ng atensyon mo. Ang boses ni Gabriel ay mababa at puno ng pag-aalala. Nakatayo siya sa likuran ko, ang kanyang presensya ay tila isang pader na naglalayo sa akin mula sa lahat ng sakit. Gusto ko siyang harapin, Gabriel. Hindi dahil sa galit kundi dahil gusto kong makita niya ang babaeng kailanman ay hindi na niya maaabot. Sagot ko habang kinukuha ang aking coat. Bumaba kami sa lobby. Ang tunog ng aming mga hakbang sa malinis na sahig ay tila isang marcha ng tagumpay. Paglabas namin sa pinto, binuksan ni Gabriel ang isang malaking itim na payong para sa akin. Ang bawat hakbang namin patungo sa gate ay sinasabayan ng malakas na buhos ng ulan, ngunit hindi ako nababasa dahil sa proteksyon ni Gabriel. Nakatitig sa putikan si Adrian. Ang kanyang suot na kamiseta ay punit-punit, ang kanyang mukha ay puno ng dumi at pasa mula sa trabaho sa construction. Nang makita niya ang aking mga sapatos sa harap niya, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay mapula-puno ng pagsisisi at matinding pagod. "Teresa, please," hikbi ni Adrian. Sinubukan niyang abutin ang laylayan ng aking coat, ngunit mabilis na humarang si Gabriel. Ang kanyang seryosong tingin ay sapat na para mapaatras ang lalaki. "I'm so sorry, nagkamali ako. Nawala ang lahat sa akin. Ang kumpanya ang mansyon ng nanay ko. Ikaw na lang ang natitira sa puso ko, Teresa. Please give me another chance." Nanatili akong tahimik. Pinanood ko siyang gumapang sa putikan. Ang dating CEO na mayabang at mapagmataas
ay ngayon ay parang isang asong ligaw na nagmamakaawa para sa kaunting awa. Ang bawat salita niya ay tila hangin na walang saysay sa aking pandinig. Adrian, tingnan mo ako. Ang aking boses ay kasing lamig ng ulan, walang panginginig, walang emosyon. Ang sugat mula sa sampal mo sa ballroom, matagal nang naghilom. Ngunit ang pagkatao ko na tinapakan ninyo ng nanay mo ay nagising, at ang babaeng iyon ay hindi na kilala ang lalaking nasa harap ko ngayon. Teresa, mahal kita, nagpadala lang ako sa sulsol ni Vanessa at ni Mama. Sigaw niya habang patuloy ang pag-agos ng luha na humahalo sa ulan. Hindi iyan pag-ibig, Adrian. Yan ay pagsisisi dahil wala ka nang makuha sa akin. Sagot ko nang may kasamang maliit at matalim na ngiti. Wala kang makukuhang kapatawaran sa akin dahil para sa akin, matagal ka nang patay kasabay ng pagbagsak ng singsing ko sa sahig ng ballroom. Huwag ka nang babalik dito. Huwag mo nang dumiin ang lupang ito. Tinalikuran ko siya. Sinubukan ni Adrian na sumigaw at tumayo, ngunit ang mga security guards ay mabilis na humawak sa kanya at inilayo sa gate. Ang kanyang mga sigaw ng pangalan ko ay unti-unting nilamon ng tunog ng kulog at ulan. Pagpasok namin sa elevator, naramdaman ko ang paghinto ng lahat ng ingay. Mag-isa kaming dalawa ni Gabriel sa loob ng maliit na espasyo. Napansin ko ang panginginig ng aking mga daliri, hindi dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng huling kabanata na formal ko nang isinara. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Ang kanyang init ay tila isang gamot na mabilis na nagpatahimik sa aking sistema. Tapos na, Teresa. Malaya ka na. Tumingin ako sa kanya at tumango. Salamat, Gabriel. Salamat sa pananatili. Bumukas ang pinto ng elevator sa pinakamataas na palapag. Ang liwanag ng opisina ay sumalubong sa amin isang bagong mundo na walang anino ng mga kastilyo. Sa aking mesa naghihintay ang mga dokumento para sa paglulunsad ng Valdez Foundation School. Isang bagong simula, isang bagong buhay, at isang bagong pag-ibig na hindi na kailangang magmakaawa para sa attention. Habang pinipirmahan ko ang huling dokumento, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso at tumingin siya sa akin ng may halong pagkabigla. Teresa, kailangan nating pumunta sa ospital. Si Doña Felicia, may huling mensahe siya bago siya tuluyang mawala ng malay sa kulungan. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin sa loob ng ospital ng kulungan ay tila isang paalala na sa huli ang lahat ng yaman at kapangyarihan ay walang silbi sa harap ng kamatayan. Habang naglalakad ako sa pasilyo kasama si Gabriel, nararamdaman ko ang katahimikan na bumabalot sa bawat silid. Ang bawat hakbang namin ay may kasamang bigat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtatapos ng isang mahaba at madilim na kabanata ng aking buhay. Nadatnan namin si Doña Felicia na nakahiga maputla at halos hindi na makilala. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng puot at pagmamataas ay ngayon ay nakatitig na lamang sa kisame, tila naghahanap ng kapatawarang hindi niya kailanman hiningi. Sa tabi niya ang tunog ng makina na nagmamarka ng kanyang mahinang tibok ng puso ay tila isang mabilis na orasan na malapit ng huminto. Teresa, ang kanyang boses ay tila isang mahinang kaluskos ng tuyong dahon. Sa loob ng vault, may isang maliit na kahon. Nandoon ang mga alahas ng nanay mo na kinuha ko noon. Akala ko, mabubura ko ang alaala niyo kung kukunin ko ang lahat. Pero sa huli ang sarili ko palang kaluluwa ang nabura ko. Yun ang kanyang huling pag-amin. Walang luha, walang yakap. Isang malalim na paghinga ang lumabas sa kanyang mga labi bago ang tuluyang paghinto ng makina na nagbibigay ng senyas sa kanyang paglisan. Tumingin ako kay Gabriel at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pakiramdam tapos na. Ang laso na sumira sa aking pamilya ay tuluyan ng pinalis ng tadhana. Makalipas ang ilang buwan, ang sikat ng araw sa Cebu ay tila mas maliwanag at mas mainit kaysa dati. Nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali na may nakasulat na The Valdez Foundation School. Ang bawat sulok ng paaralang ito ay puno ng tawanan ng mga batang may pangarap na hindi na mapuputol ng kahirapan. Congratulations, Chairwoman Pugon. Bulong ni Gabriel sa tabi ko. Inayos niya ang pagkakalagay ng ribbon na nakatakda naming gupitin. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng kanyang seryosong suit, kundi isang simpleng barong na nagpapatingkad sa kanyang pagiging kagalang-galang.
Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Gabriel. Sagot ko habang nakatingin sa mga batang naghihintay. Matapos ang seremonya, inimbitahan ako ni Gabriel sa isang tahimik na hapunan sa isang cliffside restaurant na nakaharap sa dagat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato sa ibaba ay tila isang natural na musika na nagpapakalma sa aking diwa. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila habang unti-unting lumulubog ang araw. Teresan panimula ni Gabriel ang kanyang boses ay naging mas malalim at seryoso. Kinuha niya ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa aking balat. Sa loob ng maraming buwan, nakita ko ang lakas mo. Nakita ko kung paano ka bumangon mula sa abo. At gusto kong malaman mo na hindi lang ako narito bilang abogado mo. Tumingin ako sa kanya, hinahayaan ang aking sarili na madama ang katapatan sa kanyang mga mata. Gabriel, I can wait, Teresa. Alam kong marami kang pinagdaanan, pero gusto kong maging bahagi ng bagong liwanag sa buhay mo. Hindi para protektahan ka dahil mahina ka, kundi dahil gusto kong samahan ka sa bawat tagumpay mo, patuloy niya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ko naramdaman ang pangangailangang itago ang aking puso. Marahan kong pinisil ang kanyang kamay, isang tahimik na sagot sa kanyang pagtatapat. Salamat, Gabriel, at gusto ko ring malaman mo na handa na akong sumubok muli. Kasama ka. Ang hanging amoy dagat ay humaplos sa aming mga mukha habang pinagmamasdan namin ang pagdating ng gabi. Ngunit hindi na ako natatakot sa dilim. Dahil alam kong sa bawat paglubog ng araw, may darating na bagong umaga na puno ng pag-asa at tunay na pag-ibig. Habang naglalakad kami ni Gabriel pabalik sa sasakyan, isang pamilyar na kotse ang dumaan ng mabilis at isang pamilyar na boses ang narinig ko sa aking isipan, isang babala na ang kapayapaan ay may katumbas na presyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako mag-isa. Makalipas ang 3 taon ng hangin sa Cebu, ay tila nagdadala ng isang awit ng tagumpay. Nakatayo ako sa entablado na kasuot ng isang simpleng puting damit habang iniaabot ang mga diploma sa unang batch ng mga mag-aaral na nagtapos sa The Valdez Foundation School. Ang malakas na palakpakan ng mga magulang at ang matatamis na ngiti ng mga bata ay tila mga gintong palamuti na nagpapatunay na ang bawat patak ng pawis at luha ko sa nakaraan ay may naging magandang kapalit. Ako na ngayon ay hindi na ang hamak na asawang nakayuko at nagmamakaawa para sa attention. Ako ay isang babaeng nagtayo ng sarili niyang imperyo mula sa mga basag na piraso ng kanyang kahapon, habang nagdiriwang ang lahat sa loob ng campus. Napansin ko ang isang figura sa labas ng mataas na bakod na bakal ng paaralan. Isang lalaking nakasuot ng marumi at punit-punit na damit, ang kanyang balat ay sunog sa matinding sikat ng araw at may bitbit siyang isang sako ng mga kalakal. Ang lalaking minsang nagsuot ng mga mamahaling suit at nagmando sa isang bilyong-pisong kumpanya, si Adrian. Nagtama ang aming paningin mula sa malayo. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi at ang mabilis na pag-agos ng kanyang mga luha na humalo sa dumi ng kanyang mukha. Nandoon pa rin ang pagsisisi, isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Ngunit hindi na siya naglakas loob na lumapit. Alam niyang ang reynang itinapon niya noon ay hindi na kailanman bababa sa putikan para sa kanya. Dahan-dahan siyang yumuko, tumalikod at naglakad palayo sa maalikabok na kalsada. Ang kanyang wasak na buhay, ang pinakamabigat na parusang bitbit niya hanggang sa huling hininga. Wala akong naramdamang awa ni kagalakan sa kanyang pagdurusa. Tanging isang tahimik na pagtanggap na ang tadhana ay hindi nagkakamali sa paniningil. Napakaganda mo ngayon, Mrs. Ko. Isang malalim at pamilyar na boses ang bumasag sa aking pag-iisip. Naramdaman ko ang isang pamilyar na init sa aking likuran. Si Gabriel, ang lalaking nagbigay sa akin ng payong sa gitna ng bagyo, ay siya ring lalaking pinili kong makasama sa ilalim ng maliwanag na araw. Lumapit siya at marahang humalik sa aking noo, isang halik na puno ng matinding respeto at walang hanggang pag-ibig. Kasunod niya ay si Kuya Rafael, na buong pagmamalaking nakatingin sa akin at sa mga batang natulungan namin. Habang pinagmamasdan ko ang aking tunay na pamilya at ang mga batang nagtatawanan sa ilalim ng asul na langit, naisip ko ang mga tanong na madalas ibato sa akin ng mga taong nakakaalam ng aking kwento.
Napatawad ko na ba ang mga nanakit sa akin? Hindi. Hindi ko pinatawad ang mga taong sumira sa aking pagkatao at pumatay sa mga inosente. Dahil hindi lahat ng kasalanan ay kailangang kalimutan para makapag-move on. Ang pagpapatawad na sa pilitan ay isa lamang bagong anyo ng pang-aabuso. Ngunit natagpuan ko ba ang aking kapayapaan? Oo. Natagpuan ko ang tunay na kapayapaan noong napagtanto ko na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagiging masaya, malaya at matagumpay. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang kawalan ng kalaban. Ito ay ang pagkakaroon ng tibay ng loob na huwag nang hayaang may sino man ang kumontrol sa iyong halaga. Hinawakan ni Gabriel ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakapulupot sa akin. Sumandal ako sa kanyang balikat, hinahayaan ang mainit na simoy ng hangin. Nayakapin kaming dalawa. Ang kwento ng isang pagtatraidor ay nauwi sa isang alamat ng pagbangon. At sa aking bagong mundo, walang puwang ang mga luha ng kahapon, tanging ang maningning na pangako ng bukas.